Kilala at sikat na oldest Chinatown sa buong mundo, kaya karamihan ng pagkain dito or tindahan nagtitrending, pinipilahan dahil puro turista ang nagpupunta. Matitikman na rin natin tong nagte-trending at pinipilahan. Imagine guys, yung kakainan nating restaurant ngayon, 1938 pa. 87 years na. Super excited na nga ako sa food trip natin ngayon. Kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin. I-try na natin! So guys, nandito tayo ngayon sa May Binondo. Tingnan nyo naman, kahit maulan at napakalamig ngayon, talaga magpo-food trip tayo, hindi natin palalagpasin yan. So ngayon, ang pupuntahan natin yung isa sa pinakamatagal na restaurant at kahit wala pang social media, pinipilahan na. Tara, samahan nyo ako. Sakto, hindi pa kami nagla-lunch. Ayan. Ang nakakatuwa dito guys, yung vibe na parang sinaunang panahon, na-retain pa rin, ganun pa rin. So mararamdaman mo pa rin na pag pumunta ka dito, para kang binabalik sa dating panahon. Tara, akit tayo sa second floor daw tayo eh. Ayan. Eto guys, so, ultimo yung hagdanan. Diba? Ganito yung mga hagdanan dati eh. Ganito yung hagdanan dati namin. Yan. Yung ganyan, no? Yung ganitong design. Halata mong luma. Sa baba, walang aircon. So, dito, air condition. Let's go! Sinakto natin after lunch para wala ng tao. Kasi, normally, pag lunchtime dito, tsaka dinner time, sobrang daming tao. Punong-puno. Kahit weekday, especially pag weekend, sobrang daming tao, may pila sa labas. So yan, umorder tayo ng bato, kutsay gisado, 280. Yan, tapos yung torta talaba, 400. Sa kabila, ayan, Mickey Bihon gisado, small lang, 250. May 395 sila, tsaka 480, depende sa laki. Ang bango nito, grabe. Ito yung kidney. Parang masarap din ah. Ito yung oyster cake nila or tortang talaba na 400 pesos. Ito naman yung Mickey Bihon gisado nila na small, 250 pesos. Good for 2 packs daw yan. Ito naman yung kung tawagin nila, bato kutsay gisado na 280 pesos. Of course, hindi pwede mawala ang beef broccoli, 360 pesos. Ito lahat yung mga in-order natin. Excited na akong matry. Imagine guys, yung kakainan nating restaurant ngayon, 1938 pa. 87 years na. Alam nyo ba, sabi nung may-ari, nung panahon daw na nagsisimula to, paboritong-paborito to ng mga Filipino-Chinese. So sabi rin nila, kung ano daw yung recipe or lasa ng ginagawa nila dati, wala silang binago. Ganun na ganun pa rin. Kaya try na natin. Huwag na natin patagalin pa. Gutom na ako. Start tayo dito kasi ito yung pinaka-best seller nila. At kakaiba rin yung Mickey Bihon gisado nila kasi imagine niyo itong hinahalo nila na orange, medyo umuusak pa oh. Basta pork to, itong orange. Kala ko nga kanina para siyang ano eh, kikiam. Ganon. Try na natin. Yung lasa niya, paano ba explain? Parang kikiam siya na parang yung laman ng siomai. Yung liver naman. Actually guys hindi ako mahilig sa liver, pero kumakain naman ako ng liver. Kung papipiliin lang ako kung gusto ko siyang kainin, kung pwedeng hindi, yun. Lasang liver. Hindi ako fan ng liver, pero kaya naman siya kainin. Pwede naman kung kinakailangan. Yan ang favorite ni Carter, liver. Kaya pag kami mga pagkain, kagaya nito, yan may liver, sa kanya yan. Yan. Oh. Let's go.
Mm. Hindi mo pa nangunguya. Alam mo ng sobrang lasa niya. Hindi lang basta malasa, guys. Malasang malasa. Sobrang savory niya. Yan, oh. Let's go. Good choice to, guys, ah. Kahit yung noodles na lang kainin mo, kahit wala na yung mga sahog, eh. Malasa talaga siya. Pwede mo nga ulamin, eh. Kaya ngayon, hindi na ako magugulat bakit isa siya sa mga bestseller nila dito. Tsaka yung lasa niya, pasok sa panlasa ng Pinoy, eh. Kaya rin pala, maraming Pinoy ang kumakain dito, hindi lang Chinese or hindi lang Filipino-Chinese. So, move on na tayo dito sa beef broccoli, ang classic na in-order. Kahit ako, nakalakihan ko na in-order ng mami ko to. Favorite namin in-order to sa mga Chinese restaurant. Beef broccoli. Oh, yan lambot ha, in fairness. Tinutusok pa lang natin, ang lambot na ng beef. Ang laking bagay na merong broccoli kasi yung texture niya na pagiging crunchy. So, yung pinakalasa niya, salty, basta savory siya, na light lang. So, nagdadala sa kanya is yung broccoli. Ito naman, for me, kung nakalakihan nyo na yung pag-order ng beef broccoli, pwede nyo nang skip. Pero, okay din siya ma-order kung favorite mo talaga siya. Ako kasi, laking beef broccoli na ako. Every time, walang mintis. So, maghahanap ako ng something new, if ever. Pero syempre, dahil classic siya, kailangan natin ipakita. Sinabayan natin sa rice, kaya mas nag-light yung lasa niya. So, kung naghahanap kayo ng something light, ayaw nyo ng too strong na lasa, go for this. Nabibigyan pa kayo ng freshness every bite dahil doon sa texture ng broccoli, tsaka yung lasa na rin. So, nandito na tayo sa bato, kuchay gisado. Haluin na natin. Wow. Yan yung mantika niya, yung sauce. Oh. Wow! First time ko lang matatry ito dito sa kanila. Lasang barbecue. Barbecue yung timpla nila. Sa mga ayaw ng too oily, skip nyo na to. Pero for me, okay siya matry. Kakaiba. Manamis-namis yung lasa ng barbecue. Yan. Sama natin ng rice. Kasi masarap yung flavor niya eh. So, kung papipiliin ako atay or kidney, mas sa kidney ako. Okay din na-try to. Something new. Don't forget, oily lang ha. Last but not the least, itong oyster cake na or tortang talaba. Buksan na natin. Ang laki guys. Normally, yung oyster cake na nakikita ko, maliit-liit lang. Yan. O, ang dami. Ang dami nilang nilalagay kahit maliliit yung oyster nila. O, ay, umuusok pa. Ang kulit ng lasa niya kasi nagsasabay yung pagiging juicy, tapos lasa mo yung pagiging lasang dagat niya. Ayun o, juicy niya talaga. Ramdam niyo yan. Pagka kinagat niyo, unang bite pa lang, mabasa-basa siya. Samahan natin ketchup. Yan, konti lang. Ay. Bagay nag-ketchup tayo, mas nag-level up siya. Kanina, yung pagiging lasang dagat, tsaka pagiging juicy niya, yun na siya. Nadagdagan ng tamis. Kanina, sakto lang yung lasa niya eh. Pwede na. Ngayon, sumarap, na-elevate niya. In fairness, generous sila sa oyster, kahit maliliit. Diba? Okay na. Sarap. Makikipagsapalaran na tayo ngayon sa ulan. So, natapos na tayo dito ngayon sa first stop natin. Punta na tayo dun sa next na food trip. Samahan nyo kami maghanap.
Palabas ng Ongpin to, guys. Ongpin na yung street na yan. So, nandito tayo ngayon sa G. Puyat Street, corner Florentino Torres Street. Ngayon, lalabas tayo dito sa may Ongpin. Dulo ng Ongpin to eh, malapit na sa may mga alahas. Tara. Sa mga naghahanap ng mga real gold na pwedeng tawaran, nasa Ongpin yun. Hi! Ayan, may mga amethyst. Ayan, evil eye sa mga pangontra sa mga inggitera at inggitera. Chismoso, chismosa. Ayan, ang cute to. May mga pang pwede sa kwarto. Ay, ito. Ang gaganda ito. Rose quartz, amethyst. So, sa mga hindi aware kung para saan ng crystals, so iba-iba yung mga purpose niyan. So, like ito, rose quartz, kung gusto mo maka-attract ng love, affection, or, you know, citrine naman, pagka gusto mo ng money, abundance, prosperity. Sa amethyst naman, protection or spirituality. Marami pang iba, iba-iba yung purpose niya. Pati chimes, okay din chimes sa bahay, pang-alis ng mga bad spirits. So, nandito tayo ngayon sa may Oishi-kun na pinipilahan. At since siguro dahil umuulan ngayon, tayo lang yung bibili. Finally, matatry na natin siya ng walang pila. Let's go! Grabe pila dito, guys. Talagang hindi ka makakabili sa dami ng tao. Yan. Bicho-bicho ang tawag dito, no, kuya? Yan. Finally, matitikman na rin natin itong nagtitrending. Ngayon lang walang pila. Wow. So, yung iba, pinaka-cut. Yung iba, pwedeng hindi i-cut, no? 70 pesos ang isa. So, bali dalawang order natin, 140. Bicho-bicho, 45 lang, plain lang siya. Sweet, yan yung ata naglalagay silang condensed. Milky, yan yung may powder. Finally, guys, matitikman na rin natin tong nagte-trending at pinipilahan. Ngayon, walang pila dahil umuulan. So, finally, matatry na natin. Parang kumain ng donut. Ito lang, walang laman sa loob. Hangin. Which is okay lang din, ah. Masarap yung powder niya, milky powder niya. Ito na pala to, yung pinipilahan. Parang donut lang din siya na may milky powder. Pero in fairness, okay din naman siyang bilhin. Hindi lang para pilahan ng 1 oras, 2 oras. Pero okay siya matry. So yung lasa niya, same lang din sa lasa ng mga natitikman nyo sa bakery. Pero sa kanya kasi medyo may kunat. Dahil walang laman sa loob eh. So hindi siya malambot. Well, malambot siya pero may kunat. Lambot, kunat, may pagkatusta, halo-halo na. Masarap to pag may kape kayo. Sausaw nyo. Actually, pwede na rin for share ito kasi ang haba eh. Punta na tayo sa next stop natin since katabi lang naman itong Oishi-kun, yung fried siopaw. Let's go! Lakas na ng ulan. Laban pa rin. Laging handa lang boy, laging handa. At dahil maulan, tayo lang yung bibili. Tayo lang yung bibili ngayon kasi umuulan. 'Di ba? Yung haba ng pila nito hanggang dun sa side street. Ngayon, tayo lang ang bibili. 'Di ba? Let's go.
2 peraso lang. Thank you. So, hindi po nagbago yung price, no? From before, 35 pa rin. 35 pesos pa rin, isa. Mainit-init pa, bagong luto lang. Isang maulan na food trip. Yan, makulit tayo eh. Food trip tayo kahit umuulan. 35 pesos pa rin, isang piraso. Ito yung pinipilahan na fried siopaw dito sa Ongpin, Binondo. May tumalsik. Toasted ilalim, malambot sa ibabaw. Biyakin na natin. Init. Ayan. So, yan, 35 pesos. Init. Ang lakas na ulan. Ganun pa rin yung lasa niya. Savory. Lasa mo yung mga onion leeks na gamit nila. Masarap ng mainit-init mo pang makakain. Legendary to eh, di ba? Tsaka pinipilahan. Okay din matry. Malambot yung tinapay. Tapos toasted yung ilalim. Saktong-sakto yung pagkakagawa. Basang-basa na tayo.